Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Pagkatapos masambit ng pabulong ang mga katagang yon, biglang sumabog ang tinig ni Yep-ing na puno ng galit. Walang sino man ang magkakagusto sa'yo kung magpapatuloy kang maging ganito kalupit at mapanlinlang. Dagdag pa niya, puno ng paghamak at panlalait, tiyak na mamamatay kang nag-iisa, walang kasama, walang pag-ibig. Nang marinig ang mga salitang yun, halos hindi maipinta ang naglalagablab na ekspresyon ng babaeng Impacta. Nanginginig sa inis, mariin itong nagtanong, ano ang sinabi mo? Ulitin mo yan kung may lakas ka ng loob, bata. Pagkaraan, napangiwi siya, sabay iyak na may pangit at nakakatakot na anyo. Mariin niyang sinabi, sobra na yan, paano mo nasasabi ang ganyang bagay sa isang babae? Habang humahagulgol, dagok pa niya, hindi mo man lang alam ang mga pinagdaanan ko, anong karapatan mo para humusga ng ganoon ka-absolute? Sa sandaling yun, napailing siya, luha ang mariin na binigkas ang bigat ng kanyang tinig, anong babaeng hindi nagsisimula sa pagnanais ng isang simpleng masaya at payapang buhay? Nang marinig ang mga katagang yun, bahagyang natigilan si Yep-ing, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalangan, habang pabulong na sinasabi, sa tingin ko, medyo nasobrahan ko ata ang mga nasabi ko. Dagdag pa niya, mayroon bang nakatagong dahilan na nagtulak sa iyo na, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang lumingon ang babaeng Impacta, sabay tawa ng nakakaloko, mariin itong sinabi, syempre wala, likas na sa akin ang pagiging tuso ng matandang ito, naloko kita. At sa isang iglap, sumulpot siya sa likod ni Yep-ing, handang sumugod at kitilan ng buhay ang binata, mariin niyang sinabi ng may paghamak, sa ganitong distansya, hindi ka na makakaiwas, di ba? At sa isang kisap mata, buong lakas niyang inatake ang likod ni Yep-ing gamit ang kanyang kasumpa-sumpang kasanayan na 1000-year poison dragon kill, malutong tumama sa puwet ni Yep-ing, dahilan upang siya'y mapasigaw sa sakit at pagkabigla, dahil tuluyang pumasok sa butas ng kanyang puwet ang atake, at siya'y mapasubasob sa lupa. Ngunit biglang natigilan ng babaeng Impacta nang makita niyang ang kanyang punyal ay naging baluktot, dahil sa sobrang kunat ng puwet ni Yep-ing, napasinghap siya, sabay kunot ng noo, habang nakapako ang titig sa punyal na hawak, pagtataka niyang sinabi, totoo ba ito? Samantala, makikita si Yep-ing na nanggagalaiti sa matinding galit, bakas sa kanyang mukha ang bigat at puot habang sumisigaw, hindi ka talaga titigil, matandang pangit at baliw na babae. Dagdag pa niya, halos isumpa ang babae sa matinding galit, wala kang hiya, pangit ka, isa kang purong baliw na walang kahit kititing na dignidad, di ba baliw? Ngunit hindi nagpatinag ang babaeng Impacta, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka habang pasiga niyang sinasabi, ano bang pinagsasasabi mo? Ikaw ang baliw dito, anong klaseng kaguluhang bagay to, golden asshole ba yan? Pagkatapos, nanggagalaiti siya sa matinding galit, mahigpit na kinuyam ang kanyang kamao na tila ba handang durugin ang mismong hangin, habang nakakunot ang kanyang noo. Paindat niyang inilahad, mahigit 10 taon na akong pumapatay ng mga tao, hindi, nagsasagawa ng mga misyon, ngunit kailanman ay hindi pa ako nakatagpo ng puwit na tulad ng sayo. Dagdag pa niya, may halong pananakot at pagtataka, ikaw na munting bata, tiyak na gumamit ka ng kung anong uri ng nakatagong sandata. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Yep-ing, sabay paglaki ng kanyang mga mata na tila ba may biglang sumagi sa kanyang alaala. Bakas sa kanyang mukha ang pagtataka habang pabulong niyang binigkas, tama, ngayong nabanggit niya, muntik ko nang makalimutan. Pagkatapos, bahagya niyang sinipat ang kanyang likod, kung saan makikita ang bakas ng atake ng babaeng Impacta na nakadikit lamang, ni hindi man lang tumagos, kasabay nito, mariin niyang sinabi sa kanyang isip, ganito katusok ang tama, eksaktong gitna, ngunit wala man lang naramdaman ang katawan ko. Dagdag pa niya, napakabihira ng pakiramdam na ito, ang God-Demon Body Refining Art ng Senior Brother ay mas makapangyarihan pa kaysa sa inaakala ko. Sa puntong ito, makikita ang babaeng Impacta na naghahanda sa kanyang pag-atake, buong lakas niyang pinakawalan ng enerhiya sa katawan, nagliliyab ang kanyang mga mata sa kulay lila na tila ba nagdadala ng kamatayan sa sinumang tumitig, mariin niyang sinabi, ang katawang ito ay isa lamang panlabas na inkarnasyon ng aking tunay na sarili. Ngunit ang pakikitungo sa isang hamak na junior sa chi refining realm tulad mo ay higit pa sa sapat. At sa isang iglap, buong lakas niyang pinakawalan ang kanyang mapangwasak na palm strike, diretso sa likod ni Yep-ing,
Nagdulot ito ng malakas na pagsabog at pagyanig ng lupa sa buong paligid. Kasabay nito, malakas niyang isinagaw, "Mamatay ka, alagad ng pamilyang Chen." Hindi nagtagal, habang unti-unting humuhupa ang alikabok sa paligid, isang nakakasindak na figure ang bumungad mula sa makapal na usok. Doon, sa harapan ng lahat, nakatayo ang Dharma Buddha body manifestation ni Yeping, matayog na parang tore. Ang maraming kamay nito ay may hawak-hawak na iba't ibang uri ng makapangyarihang sandata, kumikislap sa liwanag ng kapangyarihan. Nang makita ito, halos hindi maipinta ang ekspresyon ng babaeng Impacta, bakas sa kanyang mukha ang matinding takot at pagkagulat habang sinasabi sa kanyang isip, wala man lang anumang pag-alo ng espiritual na enerhiya, hinarang niya ang aking nakamamatay na atake gamit lamang ang purong lakas ng katawan, at ito, maaari ba kayang ito ang alamat na physical body manifestation? Dagdag pa niya, habang dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib, seryoso ba ito? Siya ay nasa chi-refining stage lamang, bakit ito nangyayari? Pagkatapos, mariin niyang sinunggaban ng kanyang punyal, tila ba ang mismong bakal ay nagiging saksi sa kanyang pagkagulat. Dumadagundong ang kanyang tinig habang binibigkas ang mga katagang, isang hamak na chi-refining disciple na may manifested body, imposible. Habang kumakabog ang dibdib na parang kulog sa gitna ng unos, muli niyang isinambit, kahit isang golden core body cultivator, hindi kayang gawin yan. Sa kanyang mukha, naglalaban ang galit at pagtataka, nag-aalab ang mga mata na parang naglalagablab na apoy, siguradong may itinatago siyang kakaiba, bulalas niya. Kasunod ang pagdududa na parang lason sa kanyang isip, marahil kaya isang makalangit na kayamanan, isa pang pagsubok lang, at malalaman ko na ang totoo sa likod nito. Ngunit bago pa niya maisakatuparan ng masamang balak, bigla siyang natigilan, isang kakaibang panginginig ang gumapang sa kanyang katawan. Napasinghap siya, halos mabasag ang kanyang tinig sa loob ng kanyang isipan, hindi gumagana ang pilit na paggawa ng clone bago pa ang nascent soul stage. Unti-unti, ang kanyang anyo'y natutunaw, nagiging abo sa hangin, talagang gumuho na agad, bulong niya, puno ng panghihinayang. Ngunit bago pa tuluyang maglaho ang kanyang clone, agad niyang pinakawalan ng isang enerhiya, isang halimuyak na nakakaakit sa mga demonic beast na parang tawag ng kamatayan, ngumisi siya ng may paghamak, at sa malamig na tinig ay binigkas, paano kaya ito, ang pheromone pill na ito ay aakit sa lahat ng halimaw sa paligid. Habang kumakalat ang laso ng pheromone sa paligid, nagpatuloy siya, kung mabuhay siya rito, ibig sabihin wala siyang itinatagong makapangyarihang artifact, at sa sandaling magkita kami, papatayin ko siya at aagawin yun. Nang matapos ang kanyang pakana, ngumisi siya, ngisi ng panunuya, ngisi ng isang nilalang na nagtataglay ng kadiliman, at sa malamig na tinig, ipinaabot niya kay Yeping ang kanyang mensahe, sana ma-enjoy mo ang regalo ko, munting kapatid. At nang tuluyan nang maglaho ang kanyang anyo, nagmistulang alikabok na tinangay ng hangin, mariin niyang idinagdag, puno ng paghamak at pananakot, magkikita tayo, kung mabubuhay ka pa. Nang marinig ito, bahagyang napataas ang kilay ni Yeping, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, ang pag-aalangan na tila ba may halong pangungutya, malamig niyang binigkas, regalo, ano na naman kaya ang binabalak ng babaeng pangit na yon? Mula sa kanyang likod, dumating ang tatlong dambuhalang demonic beast, naglalagablab ang kanilang mga mata, nagdadala ng presensyang mabigat na parang anino ng kamatayan. At sa isang iglap, sumugod ang mga halimaw kay Yeping, tila ba gutom na kaya siyang lamunin sa isang lagok lamang, napalingon siya sa pagkabigla. Ngunit imbes na matakot, malamig niyang tinitigan ang mga ito, mga titig na parang kaya hugatin ang mismong kaluluwa mula sa kaibuturan ng iyong dibdib. Mabilis na kumilos si Yeping, parang kidlat na dumadagundong sa kalangitan, sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang sunod-sunod na mga atake, malinis, mabilis, walang pag-aalinlangan, ang mga demonic beast ay pinagtagpi-tagpi ng kanyang espada, tila ba karne ng baboy na walang halaga. Matapos ang sandaling yun, tumayo siya ng matuwid, matikas, at matatag, parang isang pader na hindi matitinag. Malamig niyang sinabi habang pinagmamasdan ang mga bumabagsak na pira-pirasong katawan, ang sword energy ko sa Chi Refining Level 2 ay perpektong dumadaloy kasabay ng Immortal Aperture. Dagdag pa niya, laging sinasabi ng master na naghihirap ang sekta, nagtatago lang ang mga elder at walang kinikita, dahil nasa labas na rin ako, dapat ay mag-ambag ako at kumita ng pera, ito rin ang perpektong pagkakataon para sa totoong pagsasanay sa labanan.
Lumakad siya sa gitna ng mga bangkay, mahinahon, puno ng kumpiyansa, parang hari sa gitna ng digmaan, kalmado niyang sinabi, "Madali kong napatay ang mga halimaw na ito, mukhang mga basurang walang halaga lang ito mula sa labas." Dagdag pa niya, walang interes sa mga bangkay, hindi na kailangang pulutin ito. Dito, mariing binanggit ng naratibo ang mga pangalan ng mga napatay na demonic beast ni Yep Ying at ang kanilang halaga, isang high-tier beast, Purple Blood Skull Lion, halaga, 3,000 taels, isang high-tier beast, balat ng Mottled Unicorn Tiger, halaga, 2,500 taels, isang high-tier beast, buntot ng Mottled Unicorn Tiger, halaga, 3,200 taels. Sa sandaling yon, bago tuluyang makaalis si Yep Ying, kalmado niyang sinabi, "Kung gusto kong kumita ng tunay na pera, kailangan kong pumasok pa sa mas malalim na bahagi ng kagubatan." Sa parehong sandali, sa Silent Core Mountains, Core Region, kung saan ang kagubatan ay nababalutan ng makapal na hamog at hiwaga, matatagpuan ang Demon King Zone. Dito, isang Demon King ang nakahiga sa lupa, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng berdeng kulay na tila ba mula sa kailaliman ng impyerno. Sa kabilang banda, isang makapangyarihang nilalang ang nakaupo sa tumpok ng mga bato. Mariin niyang sinabi, "Buwisit naman ito, bored na bored ako." Kasunod ang pag-ungol ng pagkabagot, "Hay naku, kailan ba kaya matatapos ang pagkabagot na to?" At sa kabila pa, makikita ang ikatlong Demon King, isang dambuhalang ahas na may namumulang mga mata, nagdadala ng presensyang mabigat na parang ulap ng kamatayan. Dito mariing sinabi ng naratibo, ang mga Demon Kings na namuno sa loob ng daan-daang taon ay walang kaalam-alam sa paparating na panganib sa kanilang buhay, at sa lalong madaling panahon, isang poging hamak na binata ang magdadala ng alon ng sosyalismo, sa walang batas na lupain na ito.